Totoo po? Tanong po pa niya kahit alam naman na niya na narinig niya ang sinabi ng kanyang yaya. Oo, nasaan ka ba bata ka? Sa Tagaytay yaya? Hinahanap pa niya ako? Malungkot na wika niya rito. Siyempre naman, tinatanong pa ba yan? Anong sinabi niyo po sa kanya, yaya? Abay sinabi ko na nagtungo ka ng Tagaytay para mamasyal. Gaganon po ba? Naisip niya na napaka-wrong timing naman pala ng pagpunta niya sa Tagaytay. Kung kailan uuwi na pala ito ay saka pa siya umalis. Napakamalas naman talaga niya. Yaya, galit po ba siya sa akin? Mukhang hindi naman. Celestine, kailan ka ba uuwi? Ngayon sana, yaya. Gusto kong umuwi pero siguradong hindi ako papayagan ni Mika dahil gabi na. Kahit naman ako sigurong hindi kita papayagan na umuwi. Ngayon na, 10 oras na. Pero kailan mo ba balak umuwi? Bukas yaya, hindi ba sinabi ko naman sa'yo, di ba? Oo, kaso, kilala kita, baka hindi ka umuwi. Kung alam nyo lang yaya, gustong gusto ko nang makita po si Sebastian. Naging masaya ako kanina sa tanawin dito, pero nagsisisi ako ngayon na umalis ako riyan. Napakatanga ko po, kung kaya ko nga lang lumipad ay ginawa ko na, pipingwi ka niya rito. Nariyan ka pa ba? Wika ng yaya niya nang wala siyang tugon dito. Opo yaya, kailan ka nga uwi kung ganun? Bukas ng umaga po, uwi na ako. Mas maigi kung ganun. O siya, sige na, at may gagawin pa ako. Matulog ka na para maaga kang magising bukas. Opo, sige po, ikaw na ang bahala na magpaliwanag kay Basti dyan. Oo na, sige na. At pinatay na ni Yaya Miling ang tawag. Celestine point of view. Halos liparin na niya ang daan pauwi upang mabilis na siyang makarating sa kanilang tahanan. Alas 5 pa lamang ng umaga ay nagbiyahe na siya upang agad na makarating sa Bulacan. Nasasabik bagamat medyo kinakabahan siya dahil muli na naman silang magkikita ni Basti, ang pinakamamahal niyang asawa. Kagabi pa lamang ay nagpaalam na siya kay Mika, maging ito ay dismayado dahil wrong timing ang pag-uwi ni Basti. Sa wakas nga ay tanaw na niya ang asyenda. Agad siyang pinagbuksan ni Mang Timyong. Nang magbusina siya, nagpapasalamat siya at pumasok na. Napakunot ang kanyang noo nang matanaw niya ang isang bago at magarang sasakyan na nakapark malapit sa kung saan siya mismo ang nagpapark. Naisip niya na baka may bisita silang dumating. Inilabas niya ang ulo sa bintana ng sasakyan niya at tinanong si Mang Timyong kung sino may-ari ng sasakyan. Ah, yan ba? Kay Bastian? Celestine, maganda no? Wika pa nito at nilapitan din ang sasakyan. Oo nga, Mang Timyong, mukhang bagong kuha lang sa kasa. Komento niya. Oo, brand new. Nakangiting wika nito sa kanya. Napatingin siya sa kanyang kotse. Bagamat binili ng kanyang papa ng brand new ang kanyang sasakyan, ay hindi may pagkakaila na luma na rin ang model nito. Naisip niya na mabuti pa si Basti nakabili na ng bago nitong sasakyan. Inggit ka na naman sa kanya. Wika na isang tinig mula sa kanyang isipan. Hindi no, bakit naman ako maiinggit? Nagbago na ako no. Parang baliw na kausap niya sa sarili. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang maalis ang mga kung ano-anong negative na naiisip niya. Dapat ay maging masaya siya sa anumang achievement ng kanyang asawa. Simula ngayon, kailangan ay maalis na niya ang inggit dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya bago siya bumaba ng sasakyan niya. Hawak ang traveling bag ay pumasok na siya sa loob ng malaki nilang tahanan. Paakyat na siya nang magbago siya ng isip. Parang nakaramdam din siya ng gutom dahil sa sarap ng amoy na nalalanghap niya mula sa kusina. Pinasya niya magtungo mula sa kusina. Dinatnan niya si Yaya Miling niya na kasalukuyan ng umiinom ng kape. Sininyasan niya ito kung natutulog pa ba si Basti, ngunit hindi man lamang ito nagsalita. Hindi niya magets ang ibinabadya ng mukha nito. Ano na, Celestine? Napakislot siya nang marinig niya ang baritonong boses nito at maramdaman niya na nasa likod lamang pala niya ito. Mukhang inuumaga ka ng uwi. Pagpapatuloy pa nito, napadiretso siya ng tayo na tila isa siyang sundalo na nasa formation dahil doon. Dahan-dahan siyang pumihit paharap dito. Alanganin ng ngiti ang binigay niya rito nang makitang seryosong mukha nito na nakatingin sa kanya. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Good morning, Basti. Tungkol sa sinabi mo,
Ang tangi ko lamang masasabi ay hindi naman. Medyo nainip lang kasi ako rito sa bahay kaya naisipan kong magliwaliw kahit papano. Paliwanag niya rito. Tumatang ang tugon nito sa sinabi niya at pagkatapos ay hinigop ang kape na hawak nito sa kanan nitong kamay. Sa bagay nga naman, siyempre, ikaw ang prinsesa ng mansyon na to. Wika pa nito sabay kibit ng balikat. Walang pwedeng makialam sa'yo. Magpoprotesta na lamang siya nang bigla siya nitong talikuran. Diri-diretso nitong tinalunton ang daan palabas ng mansyon. Maang na hinatid na lamang niya ng tanaw ito at pagkatapos ay ibinalik ang atensyon kay Yaya Miling. Ano yun, Yaya? Galit na naman? Baka masama ang gising niya. Tin, pabayaan mo na. Total naman ay may kasalanan ka rin sa kanya. Yaya, naiskandalong wika niya rito. Bakit? Sinasabi ko lang ang totoo. Tin, kung gusto mo na maging maayos na kayo ni Baste ay maigi na umpisahan mong ayusin ang sarili mo. Anong nangyari, Yaya? 2 araw lang ako nang nawala at wala ng preno ang bibig mo. Puna niya sa akto niyang Yaya Miling. Ikaw lang ay naalala ko, Tin. Sabi mo kasi ay gusto mo na maging maayos kayo ni Baste para walang gulo, maging mabait ka na lamang siguro. Payo naman ito sa kanya. Hindi siya nakakibo sa tinuran nito dahil kung tutuusin ay may punto ito sa sinasabi. Hindi ka na nakasagot yan. Mag-almusal ka muna bago ka Pinagluto ko nga talaga sana yung si Baste ng almusal pero nagkape lang ang hodyo. Ito, nagluto ako ng pritong itlog, hotdog at tuyo. Binuksan ito ang mga iniluto na kasalukuyan ng nakalapag sa mesa. May sinangag din kung gusto nasundan na lamang siya ng tingin ni Yaya Miling niya. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang basta na lamang siyang umupo sa upuan at nilagyan ang nakahandang plato na nasa dining table ng mga niluto nito. Inumpisa na niyang lantakin ang pagkain sa mesa. Abat nasa ang lupalop ka ba nakarating? Si Listin at tila ba'y gutom na gutom ka? Para bang hindi kumain sa pinanggalingan mo? Tumango ito at sa kinaupuan at pinamewangan siya habang pinagmamasdan siya. Tiningalaan niya ito at kiminanginitian at sinabing, hindi naman, Yaya. Masarap kasi ang amoy. Nakakagutom. Upo ka na lang sa tabi ko, kaya sabayan mo ako. Hinila niya ang katabing upuan at inayayahan ng kanyang yaya na maupo. Hindi natin, may iniutos pa sa akin ng papa mo. May pinabibili nga sa akin sa bayan, kailangan kong umalis agad dito at gagamitin raw niya mamayang 8:00 ang pinabibili sa akin. Ganun ba, Yaya? Wika ni Tin at pagkatapos ay sumubo ng pagkain. Masarap ang tuyo na ito, Yaya. Hindi siya maalat masyado, sakto lang ang alat. Saan mo nabili to? Wika niya habang hindi may tago sa itsura niya. Na sarap siyang kumakain. Nalimutan niya agad ang katatapos lamang nilang argumento ni Sebastian. Pina-order ako ni Minda. Galing pa raw yan ng Bataan kaya siguro masarap. Nakakunot ang noo na tugon nito sa kanya. Hindi kasi ito makapaniwala sa nakikita. Pihikan kasi talaga ito sa kinakain. Pero ngayon nga ay naninibago siya. Ipinagwalang bahala na lamang niya dahil baka naman kasi gutom lang ito. Okay sige, mag-order ka uli para may stock tayo, Yaya. Masarap siya. Halata nga, sarap na sarap ka riyan eh. Nakataas ang kilay na wika nito. O siya, sige na Yaya, ingat ka sa daan. Kakain muna ako. Sige. Baste, point of view. Nagulat pa siya nang makita ang nakatalikod na si Listin nang bumalik siya sa kusina. Kagagaling niya noon sa kanilang kwarto, kinuha niya ang kanyang cellphone. Pagbalik niya sa kusina ay dinatnan nga niya si Tin. Nang humarap ito sa kanya ay matinding pagpipigil ang ginawa niya sa sarili na mayakap ito. Namiss man niya ito ng sobra ay pinanaig niya ang asar dito at nangyari naman. Kasunod niyon ay napapailing na lamang siya rito. Iba talaga kapag lumaking mayaman. Lahat ng naisin at gawin ito ay walang pwedeng makialam. Wala rin itong pakialam kung may asawa na ito. Akala pa naman niya ay nagbago na ito nang iwan niya. Nalito tuloy siya kung totoo ang damdamin na ipinapakita nito sa kanya nang iwanan niya ito ng gabi na yun ng kanilang honeymoon. Maayos din niya itong nakausap sa telepono. Palaisipan sa kanya ang paiba-iba nitong pag-uugali. Umaakto pa itong biktima kaya nakukonsensya siya pero hindi naman pala totoo. Umakyat na siya sa kabayo
At hindi na niya napansin na napalakas ang hagupit niya sa kabayo kaya mabilis itong tumakbo. Mabuti na lamang ay may ideya na siya kung anong gagawin kapag sa ganun sitwasyon. Kaya napaamo niya agad ito at napabalik niya sa dati. Celestine point of view, busog na busog si Tin dahil sa sarap ng kain niya kanina sa kusina. Hindi na niya masyadong dinibdib ang pag-iwan sa kanya ni Baste. Ipinasya na niyang umakyat. Kakanta-kanta pa siya habang binabaybay ang hagdanan na akala mo ay baliw. Kung itutulak na niya ang pinto o akmang itutulak na niya ito, ay nakalak pala ito. Kinuha niyang susi sa pantalon at binuksan ang kanilang silid. Pagbukas niya ay basta na lamang niyang iniwan sa may gilid ang traveling bag at inilatag ang sarili sa higaan. Hindi niya inaasahan ang malanghap ang amoy na naiiwan ni Basti sa higaan. Napakabango nito, napayakap tuloy siya sa isang unan at hindi niya maiwasan na pangarapin na kasama at katabi niya ang gwapo niyang asawa. Ano pa kaya ang ginagawa nito ngayon? Napakaaga naman pala nitong umalis. Masyado naman yata itong seryoso sa pag-asikaso sa asyenda nila. Ipinasya muna niyang ipikit ang mata dahil napagod din ang mata niya at katawan sa pagmamaniho pa uwi. Aba, Tin, bangon dyan. Hindi mo alam ang sumpong ni Baste. Pasulpot ang style niya. Maligo ka muna at mag-toothbrush. Hindi na pwedeng tatamad-tamad ka ngayon at baka datnan ka niya, riyan, na amoy lupa. Lita niya ng isang tinig sa kanyang isipan. Oo nga naman, maganda na ang ready. Sang-ayon na wika niya sa sarili habang nangingiti. Bumangon siya at tangka ng maghubad nang mapansin niya ang basket na nakapatong sa may stante. Napakunot ang kanyang noo at curious na nilapitan niya ito. Habang papalipit na siya rito ay napagtanto niya na mga chocolate ang laman yon at hindi nga siya nagkamali ng sa pantaha. Napakaraming chocolate. Nawakan niya ang basket at dinala pa sa ilong na akala mo ay maaamoy niya yun. Hindi yata at pasalubong sa kanya yun ni Baste. Kung hindi para sa kanya yun ay hindi ito yun iiwan sa kanilang kwarto. Napangiti siya sa sarili. Nakaramdam siya ng kilig. Ang sweet pala ni Baste. Naalala niya ito. Napatuloy siya dahil sa tuwa. Lalo tuloy niya itong minahal. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na buksan ng isang chocolate at namnamin. Naipikit na niya ang kanyang mata na tila ngayon pa lamang siya nakakatikim niyon. Napakatamis at napakasarap. Na maubos niya ang isa ay tinupi na niya ang plastic niyon at pagkuhan ay kinuha ang kanyang shoulder bag. Kinuha niya ang wallet at doon ay sinilid niya ang plastic sabay bulong na sarili na ito ang pinaka-memorable na plastic ng chocolate na kinain ko. Ang pinakaunang chocolate na nasarapan ako at ninamnam ko. Parang baliw na wika niya. Pagkatapos ay bumalik pa siyang muli sa estante at tinaplos ang basket. May ngiti sa labi na pumasok siya sa banyo. Humarap muna siya sa salamin at pinagbasta ng mukha habang nangingiti. Ilang segundo rin siyang nasa ganong natagpo lang ng mahagip ng peripheral vision niya ang basurahan sa may gilid ng pinto ng shower room at mayroong bouquet of flowers na bagamat lantana ay napakaganda ng pagkakagawa. Sumikdo ang puso niya nang lapitan niya ito at kunin. Iisa lamang ang pwedeng pagbigay niyon ni Baste at yun ay walang iba kung hindi siya. Muli na naman ang pagbangon ng kagalakan sa puso niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naisip niya na maaring itinapon nito ang bulaklak nang malaman nito na wala siya sa mansyon. At nagliwaliw sa kung saan, baka nagalit ito. Nakaramdam siya ng guilt dahil naisip niya na nadisappoint na naman niya ito. Niyakap niya ang bulaklak, sayang naman. Kung sana ay hindi na lamang siya umalis ay baka namnamin niya ang kilig na dulot ng pagsalubong niya kay Basti. Muli niyang naramdaman ang matinding panghihinayang. Hindi bali at sisiguraduhin niya na maging maayos din ang lahat sa kanila. Aayusin niya talaga ang sarili. At magiging ulirang asawa siya rito. Maingat niyang ipinatong sa lababo ang bulaklak at sa kanya usaka na siya naghubad. Ipinasya na niyang hubarin ang kasuutan. Nag-toothbrush muna siya bago niya ipinasya na maligo. Mga 10 minuto na rin siya sa banyo nang ipasya niyang lumabas na. Kinuskus niya ang buhok at ang basang katawan. Nang matuyo na ito ay tinanggalan niya ang tapis niya at kinuha ang lotion. Ipapahid na sana niya ang lotion sa braso nang biglang bumukas ang pinto. Napanganga siya habang nakatingin kay Baste. Baste point of view, maging ito ay gimbal rin sa dinatnan. Ipinasya niyang bumalik ng mansyon nang maalala niya na basta na lamang niyang itinapon sa loob ng banyo ang bulaklak.
Hindi naman kasi niya inaasahan ang maagang pag-uwi nito, kaya hindi na niya pinagkabala na itapon sa labas ang bulaklak. Pati ang chocolate na pasalubong niya rito ay plano niya ipamigay sa mga trabahador sa asyenda, ngunit nakalimutan niyang dalhin. Ayaw kasi niya na magmukha siyang sweet dito at malaman nito na napaasa na naman siya nitong muli. Hindi na siya nag-abala na kumatok dahil kwarto rin naman niya ito. Sa kung anuman na dahilan ay hindi niya maialis ang paningin sa katawan nito na tila labanos sa puti. Idagdag pa na sadyang may kurba ang katawan nito at malaman din ang dibdib nito. Kung ilang beses siyang napalunok ay hindi niya alam. Langhap niya ang ginamit nitong sabon sa katawan dahil humalo sa hangin ang amoy na mabilis nagpatayo rin sa gitnang bahagi niya. Lalo pat nakita niya ang magandang mukha nito na nakanganga. Mga ilang minuto rin silang parang na-estatwa at nagkatinginan sa isa't isa. Ito ang unang nakabawi at mabilis na kinuha ang tuwalya na nakalapag sa higaan at mabilis nitong itinapis sa katawan. Baste, ano ba? Kumatok ka naman. Lamang sana bago pumasok, na iskandalong wika nito sa kanya. Hindi ko kailangan na kumatok, Celestine. Alam mong pa rin nating kwarto ito. Sinadya niyang palamigin ang sagot dito upang pagtakpan ang nadaramang pag-iinit dito. Takot siya na baka hindi niya mapigilan sarili na yapusin ito at angkinin. Sana ikaw lang itong nag-iisip dahil alam mong pareho natin na gagamitin ang silid na ito. Wika niya at humakbang papalitpit sa istante kung saan naroon ang tsokolate. Tika baste, saan mo dadalhin yan? Tatakang tanong nito sa kanya nang bitbitin niyang basket. Lumapit pa ito sa kanya at hinawakan siya sa braso na tila pinipigilan siya, ngunit agad nitong pinalis ang kamay nito ron. Malamig pa sa yelo ang tingin na ipinukol niya rito upang lumayo ito sa kanya. Gasino na lamang kasi at liliyab na siya, kaya baka hindi na talaga niya mapigilan na yapusin ito. Sa akin ito, Celestine, at ipamimigay ko ito sa mga trabahador. Isa pa, bakit mo ba tinatanong kung saan ko ito dadalhin? Ay wala ka ng pakailam dahil akin to. Marinyang wika nito. Binigay mo na sa akin yan, kaya may pakialam ako, kaya wag mo nang ipamimigay. Malakas ang tinig na wika nito sa kanya. Habang nakatingin sa kanya ang mga mata nito na tila lumalaban sa kanya. Isang malutong na halakhak ang pinakawalan niya. Sino naman nagsabi sa iyo na binigay ko ito sa iyo? Tumingala siya at kunwari ay nag-iisip at pagkuhan ay ibinalik ang mata sa kanya. Wala akong natatandaan, narito ka ba kahapon? Dala ko kasi yan, sabi pa niya rito sa nakakalokong tinig. Inilapag niyang muli sa kinalalagyan ang basket. Pagkuhan ay sumandal siya sa istante at bagyang